Magandang araw pong muli kaibigan at salamat sa panonood ng video ng Vocals DIY. At ang topic po natin ngayon ay tungkol pa rin sa voltage regulator ng ating motorsiklo. Pag-uusapan po natin ang importansya ng ating mga regulator rectifier. Half wave lang ang topic natin. So sa hindi pa nakakaalam kung ano ang trabaho nitong regulator rectifier ng ating motorsiklo, dalawang word po yun. Regulator at rectifier. So regulator, ibig sabihin rine-regulate. The word itself, rine-regulate, parang mini-maintain na niya yung voltahe. At yung rectifier naman ay ibig sabihin to rectify. To rectify, sa madaling salita, ikino-convert niya yung AC current, which is alternating current, into DC current, which is direct current. So, dalawa ang trabaho nito, to regulate and to convert. Half wave. So, ano po ba yung half wave? Ipa-plus ko po sa screen kung ano po yung diagram ng half wave. Yan. At iba naman ang full wave. So, para may idea kayo, ipa-plus ko na rin po sa screen kung ano yung diagram ng full wave. So, half wave lang po muna tayo. May video ako dyan na nagsunog tayo ng regulator rectifier. Yun po ay, yung regulator rectifier na yun ay yun yung nag-cause ng pagka-lobat ko. At minisure natin yun. So para maintindihan, nag-effort ulit ako dahil meron pa rin akong tinatago na sirang regulator rectifier. So ang ginawa ko, ginrinder ko naman para matanggal yung mga glue cement na ginawa. Ewan ko ba kung bakit ganun ang technology nito o pagkakagawa nito. Hindi ko nga malubos maisip kung bakit linagyan pa ng glue cement. Ewan ko kung anong tawag na to kung alam nyo, so please educate me. Pero ang pagkakaintindi ko kasi nito ay glue cement, itong itim na to. Siguro marketing strategy na rin na kapag masira ito, hindi mo na pwedeng ipa-repair. So palit ka bago, market nila. Parang yun ang nakikita ko kasi. So para maintindihan ng lahat, may video ako na ipapakita. Actual voltage testing output from stator. So panoorin. Okay, so actual testing po tayo. Tanggalin na po natin yung regulator. Okay, so i-on na po natin yung susi. Yan, naka-on na. At kapag gagawin nyo po ito, kailangan naka-off po yung ilaw. Dahil kapag napabayaan nyo po na naka-on yung ilaw, yung switch, ay puputok po ang inyong headlight. Start na po natin yung motor. Lagay na po natin yung tester sa AC. Dahil galing sa stator yung kuryente, AC pa po ang lalabas. Yung black probe po ng ating tester, lagay natin sa negative.
Yan, negative terminal. Yan, suksok lang po natin dyan sa connector. At yung red probe po ay doon po sa terminal ng lighting coil, which is yung yellow. So pag mastant po, may read po na 12 point something. Ayan, 12.5 sa normal na idle. Yan, kapag ka-revolution ko po siya, yun, may maximum po siya na 50 volt, 52 volt. Yan, ganyan po ang nature ng ating stator. Idle, nasa 12 volt. Kapag i-revolution, assuming na tumatakbo yung motor or pinipiga mo siya ng gusto mo nang mabilis, yun yung pinaka maximum na output ng stator, 52 volt. So tanggalin naman natin yung red probe at isuksok natin sa output ng charging coil. Yan po, may 16 volt siya na output, naglalaro sa 15. Yun, kapag revolution, pumapalo siya ng maximum na 56. Doon po sa video na yon ay idle lang yung motor. At for your information, sa idle may prescribed na RPM, 1,100 up to 1,500. Yun ang prescribed na idling or sa minor ng ating motor. So, kapag lumagpas ka doon, medyo matakaw ka na sa gas nun. At hindi na kailangan ng motor yon. Although na tataas yung RPM kapag aarangkada ka na. So punta na po tayo rito sa binuksan ko na regulator rectifier para maintindihan po natin. So ito po yung regulator rectifier na binuksan ko gamit ang grinder. So nag-import talaga ako dyan para maipakita ko lang sa inyo kung ano ang itsura niya. So ito pong regulator na to ay pang Win 125 Badya. At ito po yung good regulator rectifier. So ito po ay inline siya, half wave inline. At meron din akong sample na regulator na 4 pins din, half wave. Ito naman ay pang Barako, Kawasaki Barako 175. So dito na po tayo. Meron din po akong spare na stator dito, pang China motor, pero example lang ito. Kung makikita nyo, ito yung pinaka pulser, may dalawa siyang wire. Tapos ito naman yung connection niya ng coil. Working ito, kaso ang output nito ay 5 wire, kaya lang naputol na yung isa. Yan, napakalutong na kasi ng mga wires niya, so naputol na. Ang output nito ay itong blue. Yan po ay yung galing sa
pulser. Yan, common yan sa pulser. Tapos may ground siya, yun yung isa na naputol nga. So ito yung yung dalawa yung wire na to, yung sa pulser, yung negative ng pulser at saka yung blue. I-set aside muna natin yan dahil hindi tayo dyan magpo-focus. So dito tayo sa tatlong wire. Example lang po ito Ito pinaka-common ito. Sa Win125, ang light coil dito po yan. At ang negative sa pangalawang terminal dito. At ang charging coil output ay dito naka-connect. So sa pang-apat, yung tinanggal ko para may palatandaan ako, yan yung papunta sa ating battery. So set aside muna natin to. Kung makikita nyo, yung components niya, ayan. Pakita ko muna yung connection niya sa likod. Yan. Yan. 4 na terminal. So may mga components siya, no? Tong regulator na to, ito talaga yung nagre-regulate. Na kapag tiningnan mo sa likod, meron yan siyang part number dyan. Capacitor. At yung part number na to ay sinerge ko sa datasheet. Ang part number niya is B1151, which is confirmed na siya ay power regulator. Rated siya 5 amps to 60 into 60 volt. So balik tayo sa terminal. Kung makikita nyo yung terminal ng lighting coil, ito. Yan. Ito negative kasi connected yan dito sa gitna ng voltage regulator. Ito yung charging coil na connected siya dito sa malaking diode. At yung output ng papunta sa battery. Kung papansinin mo, pagka ilinagay ko tong pointer ko, itong test probe dito sa gitna, itong left side na to, yan yung regulating system. So ano ba yung rini-regulate niya? Itong itong light coil. Kasi dito nakakonect yung ating headlight. Kung napansin nyo na ang kailangan ng ating headlight ay 12 to 24 volt lang. Nagbabaris yun. Kumbaga bumabagsak, tumataas. Pero ang maximum ng ating headlight ay 24 volt lang. Pag sumobra po doon, sasabog siya. So itong part na to, yan, dito na sa left side na to, yan po yung responsible sa pagre-regulate ng ating light coil. So resistor, capacitor, electrolytic, yan. Rated siya into yan, 47 UF into 24 volt yata to, 26. Ang trabaho nitong capacitor na to ay i-smooth DC. I-smooth DC yung light coil natin. So dito naman sa kapag linagay ko yung separator natin, itong aking test probe, dito sa right side na to,
Yan naman po yung responsible sa pagre-rectify. Transfer converted AC to DC. So, kino-convert niya yung AC current into the DC current. Kung mapapansin nyo, itong malaking diode na to, yan. Ito yung anode at dito yung cathode. Pansinin, ito yung sign niya. Yan. Nakaparallel siya dito sa dalawang terminal. Input at output. Tapos may diode ulit naka-series, anode, cathode. Tapos mayroon siyang maliit na transistor. Yan, ito. Yan. Tapos may naka-series ulit na diode. So, anode, cathode. Output na yan. Papunta na yan dito. Yan. So, maliwanag. Kapag may nabusted po sa mga parts na yan, dito sa left side na to. So, yun po yung magkokos ng pagputok ng inyong mga ilaw. Yan. Kasi kapag wala na, hindi na nare-regulate, ibig sabihin tataas yung voltahe, puputok yung headlight ng ating mga motor. Dito naman sa right side, dito sa mga diode na to, kapag may malfunction lang dyan, lalo na ito, tong malaking diode na to, kasi siya yung frontliner sa input ng ating charging coil. Pansinin nyo siya, nakaparallel siya sa dalawang terminal. Yung anode niya sa input, yung cathode niya sa output. Tapos dalawang diode na naka-series. Pag ganun ang flow niyan, pag ganun. Yan. Pag ganun ang flow. Yan. So sa mga to, kapag nagmalfunction itong mga diode na to, ito po yung dahilan ng paglobo ng ating mga batteries. Yung ating battery. Or kung hindi man siya lumobo, malulubat. Okay, so good na tayo rito. Magte-test naman ako ng diode. So ito yung multimeter natin. Set natin sa diode test. Yan. Kapag nakita yung ganitong sign, naka-diode test ka na. Ito may diode ako na, actually tatlo ang kinuha ko na sample. Yan. Yan. Itong dalawa na to ay ordinaryong diode dito. Pero itong isa na to, ito yung Schottky. Ibig sabihin niya, ito yung pulsive. I-test natin. Pag nag-test po tayo ng diode, ang tinetest po natin dyan ay yung kanyang resistance, yung pagpigil. So yan. Pansinin po. So linagay ko yung test probe ko sa anode. Ito yung cathode niyan, ito yung may guhit. Pansinin po yung tester, yan. Ang tinetest po natin dito ay yung resistance, yung pagpigil ng diode. Yan. Forward bias po ang tawag dito. Yan. Ang reading niya dapat nasa 0.5 something lang. Yan, kagaya niyan. 0.503.
Pag reverse bias po natin yan, dito naman yung positive probe sa negative sa cathode. Kailangan wala ka pong ma-read. Yan, OL. Ibig sabihin yan, open line. Kailangan walang reading yan. Wala kang number na makikita dito sa tester mo. So, sasample ulit tayo ng isa. So, ito yung Schottky. Pulsive to na ano. O, yan. 04 naman. 0438. Pag reverse bias natin, yan, OL. So, dapat, kapag ka nagtetest ka ng diode, laging ganun. Kapag good ang diode, so ito iba naman to. O yan, 0.5, 04. Forward bias, yan. Pagka reverse bias ay wala kang makikitang reading. So, bakit ko po ito pinapakita yung pag-test ng diode? Dahil kung gagamit po kayo ng tester at testingin ninyo yung inyong gagamit kayo ng multimeter, testingin nyo yung inyong rectifier regulator. Ang testingin lang po natin dito ay dalawang terminal. So, forward bias test, yan. 0.545 ang read niya, which is good. Pag reverse bias natin, dapat walang reading. Yan o, OL. So, ganun lang po mag-check ng rectifier regulator natin. Dito wala kang mariread dito kasi gumagana lang ito kapag ka nakasaksak yung ating lighting light coil. Kasi ang ginagawa lang naman ito ay miniminta na niya, i-maintain niya lang yung voltage into 12 volt to up to 24 volt. Yan, depende sa ating pagre-revolution o pag gamit ng piga ng throttle. At sa parallel naman, dalawa rin lang ang inyong tetestingin. As usual, kapag half wave, dalawa pa rin ang tetestingin. So dito, ito yung pinaka-lock. So ang nito, ang charging coil niya ay nasa taas. At ito naman yung output, yung nasa baba. So pansinin yung tester. Oh, yan oh. Ang read niya is 0.578. Pagka reverse bias, dapat walang reading. Yan. Yan. So, napakalaking bagay kapag may tester po kayo kasi ito yung magsisilbing mata mo. Dito ka magre-rely kung good ba yung components or hindi. So sana naging malinaw po yung naintindihan nyo yung trabaho ng ating voltage regulator rectifier. Dito po sa experience ko, kapag nasira po ito, dalawa po yung aking na-experience dito sa voltage regulator na to. Dito sa ito po ay original ito tinago ko lang. Dito po sa original na to, ito po ay
nag-open yung diode. Itong malaki, yung malaki niya. Yung malaking diode. Nag-open siya. So, ibig sabihin, nag-open yung nung tinest ko, OL pareho, reverse bias, forward bias, OL siya. So, volume yung from charging coil out to output papunta sa battery. So, volume yung voltahe. Kaya, sinira niya yung aking battery. Pero sa battery, hindi lahat lumulobo. Minsan nagka-crack yan. Yung kapag ka maintenance free yung battery nyo at nagli-leak na yung yung electrolyte, yan, katumbas po yan ang paglobo. Hindi siya lumobo pero umaapaw yung electrolyte. So yun ang problema na na-encounter ko. Nag-open yung diode. At dun sa sinunog natin, tumaas naman yung resistance. Ito, yung resistance niya nag whole number. Hindi siya 0.5 plus. Kung hindi naging whole number siya, 2 point something. So ang nangyari doon, mataas yung pagpigil kasi yung resistance napakataas na, naging whole number na. For your information, yung alternating current natin niya ay magulo yan. Magulo yan. Hindi yan kagaya ng direct current na smooth. At ang alternating current natin ay kailangan may labasan yan. Dun sa sinunog natin, ang ginawa niya, pinigilan niya kasi mataas yung resistance. Pinigilan niya yung voltahe. Pinigilan niya yung kuryente. So, ang ginawa nung saan pupunta yung maglalaro lang yun sa linya at posible siyang bumalik doon sa stator. Bakit ko po nasabi? Nung masira po yun, natural, pinigilan niya yung voltahe. So, yung battery ko, walang output. Walang output doon sa papuntang battery ko, kaya siya nalobat, na-drain siya. At may narinig ako naobserbahan ko, may naririnig akong ingay doon sa aking makina. Doon nga sa may kinalalagyan ng stator side. Ang ingay niya is hindi consistent. Yung ingay na tugdug dug 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 dug, yung mga ganon hindi. Meron siyang tak 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 tak, parang ganon. Hindi consistent yung ingay niya, pero maririnig mo. Na alam mo ba na yung pagbalik ng alternating current sa ating stator ay nagpo-produce siya ng arcing doon sa ating stator. Yan. Nagkakaroon po yan ng example. Ito yung ating linya na papunta sana dito sa ating regulator. So, nangyari nun, pinigilan niya yung AC current. So, yung AC current, pwedeng bumalik siya dito sa ating stator. So, yung ingay na narinig ko, nagkakaroon na yan ng arcing dito sa mga terminal na to. Kung hindi ko na notice yon, at baka sunugin niya itong stator ko, yung arcing na yon ay katumbas yon ng nakita nyo yung nag-spark ng welding. Ganon po yun. Kaya lang, hindi lang siya ganon. Kasi nga, di ba may cover itong stator natin doon sa case ng ating makina. So, ang naririnig ko lang is lagatok na parang akala mo may sumasayad sa mga bearings. Akala ko nga may sira na yung aking mga bearings. Pero nung pinalitan ko siya ng bridge diode, nawala yung tunog na yun.
maging observant din kayo. So ang ginawa ko nun, chinik ko yung yung stator ko. Thank God naman at hindi naman naapektuhan kasi mga 3 days ko lang at saka yung ginagamit ko yung motor is service lang papunta sa trabaho, bahay, ganon. So mga 3 days ko na-obserbahan yun. So paano po ba natin ipe-prevent yun? Yung mga ganon na klase. Sa panahon po natin ngayon, meron yung mga high-tech na yung ating mga motor. Nasa dashboard lang natin yung voltmeter. May mga voltmeter na po yung ating mga motor. So, hindi po yan ilinagay dyan as design. Ilinagay po yan dyan para ma-monitor nyo yung health ng inyong electrical system. Lalo na dito, papunta rito. Kasi, ito kapag ka nasira ang stator, sisirain niya ito. Tandem ito eh. Itong dalawa na to. Stator and regulator. Ito yung magpo-produce. Sasaluin ito para i-distribute doon sa ating electrical system. So, napakahalaga po na meron tayong voltmeter para ma-monitor po natin yung ating health ng ating electrical system. So, kung yung motor mo ay high-tech na, meron ng voltmeter, so good for you. Ang gagawin mo na lang is i-monitor mo yan. Tandaan na sa pagmamonitor, pagka healthy ang inyong electrical system, yung battery, mga ganon, ang voltage niyan is 12 pataas, maximum of 13 plus. Kapag depende rin yun, kapag naka full wave ka, na nananakbo ka na mabilis, pumapalo po yan ng 14 to 15. 15 minsan na yan, yung nasa maximum. So kung sa voltage sa voltage meter mo ay pumalo na ng 11, yun, medyo mabahala ka na. Tapos pababa siya ng pababa hanggang sa 9 volt na lang nakikita mo. So medyo checkin mo na kung may idea ka sa pagdi-DIY. Gamit ka ng tester para ma-testing mo kaagad kung ano ang problema. Dito ba? Or dito ba? Joke lang. So that's it guys. Napulot kayong konting aral sa simpleng tutorial na ito. Nagustuhan ng video, please thumbs up, subscribe, i-share mo na rin para marami tayong matulungan. So, salamat. God bless us.